Karen, nawa ay pagkaloob ng Panginoon na marami tayong masyara ngayon. Para dumami yung mga young people sa church natin. Oo nga eh, masaya pag marami tayo. Mas encouraging siya pag may mga bago tayong member sa church, di ba? Lalo na mga YP. Magandang umaga po. May binibigay po kami na free tracts lang po siya. Ano to? Para sa amin lang ito. Salita po ng Panginoon about po sa kaligtasan. Pwede niyo pong basahin. Magpapada ako rito. Sige, salamat. May lakad pa kasi ako. Wala, ganun talaga. Good afternoon po. May bibigay lang po kami ng libreng babasahin po. Pwede po ba kami mag-share ng gospel? Siguro. Good afternoon po. Ano sa lahat, papakilala muna natin ang aking sarili. Ako po si Sister Loisa. Ako naman po si Sister Karen. Kayo po, ano po ang name po? Ako po si Ruth. Hi Sister Ruth. So sa oras po na ito, mag-share lang po kami ng salita ng Panginoon. Bago po yan, mag-pray muna po tayo. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon na ito na amin pong nakasalubong si Ruth. At I pray, Lord, na ikaw pong manguna na maintindihan niya ang inyong salita at siya po ay magbalik loob sa inyo. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. So, sabi po dito sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tanong ko lang sa iyo na Sister Ruth, kung ikaw ba ay mamatay, alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi po, sister. Okay, no? Sabi nga sa Bible, ang lahat ng mga tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. So tayo po ay may kasalanan. Isa na po dyan ang pagsisinungaling, mga bagay na mga masamang bagay na ating nasasabi, no? Sabi sa Bible, sapat na po yan na tayo ay mapunta doon sa impyerno. Pero sabi niyo po sa John 3:16 na tayo po ay minahal ng Panginoon. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus Christ, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at hindi na mapunta doon sa impyerno. Tinatanggap niyo po ba ang kaligtasan na bigay po ng ating Panginoon? Opo, sister. Ang gagawin niyo lang po, sasampalataya lang po kayo na siya po ay namatay sa krus at nilibing at muling nabuhay. At sampalataya po tayo na kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoon, no, wala po tayong kaligtasan at talagang sa impyerno po tayo mapupunta. Sige, tayo po ay manalangin sa pagtanggap. Sabihin niyo lang po yung aking prayer. Panginoon, marami pong salamat sa kaligtasan na iyong ginawa, na ikaw ay namatay, may libing, at muling nabuhay. Patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin niyo po ako na iyong anak, at inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at maghari sa aking buhay.
Salamat po. Salamat po. Gamitin mo po ako sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. So, Sister Ruth, sabi po sa Bible, no, na once na tinanggap na natin ng ating Panginoon, hindi na po yan mawawala. So, forever na po tayong anak ng Panginoon. At kung magkasala man po tayo, no, hindi pa rin po nawawala ang kaligtasan. Basta nandyan po, lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kung meron po kayong tanong, pwede nyo po kaming kontakin. Nandyan lang po nakasulat sa box na yan. At in-invite po namin kayo na makasama sa aming gawain sa church ngayong Sunday. Maraming pong salamat. Paulo? Paulo? Oh, Simil! Hoy! Hector! Ikaw pala! Mamaya pala, punta ka alas 7, birthday niya. Sige, walang problema. Daming chicks doon. Yun, no? Chicks ba? Sige, mamaya. Oo, sige. Ang bahala. Tao po. Magandang hapon po. May bibigay po kaming babasahin. Salita po ng Panginoon. Ganun ba? Pakibasa na lang po. Okay nga to, no? Ano yan, pre? May wagang salita, pre. Sige po, alis na kayo. Na po kami, thank you po. Karen, ikaw ba yan? Uy! Paulo, ikaw pala yan. Hindi kita Oo nga. nilala. Ikaw, long time no see. Ano nagkakabala mo? Hindi, ito. Kasama ko tropa ko to. Matambay lang. Naghahanap kami ng ano. Mukhang nahanap ko na yung hinahanap ko ah. Ayun ko nga. Kasi kaibigan ko tataluin mo. Sige na nga. Raisa. Si Paulo nga pala, ano ko siya, classmate ko siya nung high school. Paulo. Si Loisa nga pala. Kasamahan ko siya sa church. Paulo. Uy, magkakilala pala kayo. Mabuti yan. Baka ikaw ang gagamitin ng Panginoon para makakilala siya sa Panginoon. Nga pala, may gawain kami sa church sa Sunday. Invite ka namin. Sige. Walang problema. Ano oras ba? Siguro mga umaga. Sige ba? Basta aking number mo Number lang pala. Sige, bibigay namin. Basta pupunta ka. Sige, promise. Asahan namin yun Oo, ako bahala. Nag-promise ka hindi sa amin pero kay Lord. Oo, bahala. Punta ako. Sige. Bye ha. Ingat ha. Bye-bye. Bye, ingat ha. Pre, ganda ng tsura. Panalo ka dyan. Uy, parang natamaan sa'yo si Paulo ah. Ano ka ba? Baka gusto lang makipagkaibigan mo. Tsaka isa pa, nandito tayo para sa gawain ng Panginoon. Napansin ko lang naman. Ay, tara na nga. Mga kapatid, ating basahin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Sinabi dito, huwag kayong makipangatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Amen! Uy, Paulo! Buti nakapunta ka. Di ba nakakako? Sa pagkakala ko rin nakaka rin sa akin, di ba? Yun ba? Si Karen na bahala dun. Sige, sunod mo na iba kasi magbasita. Ano ba yan? Pabira pa mamahay na to.
lang ba ganito? Tuwing linggo, imbis nandito ka sa pamamahay na to, inaasikaso ako. Pero wala, nandoon ka sa walang kwentong church mo. Paulo, huwag ka na magsalita ng ganyan. Kasalanan niya sa Panginoon. Kasalanan, hanggang ngayon na, sumasama ako sa'yo. May napalaba ako, di ba wala? Sabi ng pastor nyo, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, may pagpapala ka. Pero wala pa naman ako napapala, di ba? Paulo, iba-iba ang pagpapalo ng Panginoon. Hindi na sa mga material na bagay. Basta, simula ngayon, wala na akong makikita magsisimba sa pamamahay na to. Tandaan mo yan! Sir Karen, kamusta na pala si Sister Loisa? Tagal natin siya di nakasama. Ilang buwan na. Kaya Pastor nag-aalala na rin po ako sa kanya, Pastor. Sige, bisitahin natin siya, sis. Sige po, Pastor. Sasama po ako. Tao po. Sister Loisa. Loisa, nandyan ka ba? Tao po. Tao po. Sister Loisa. Loisa? Tao po, nandyan ka ba, Loisa? Tao po. Sister Loisa. Loisa? Tao po, nandyan ka ba, Loisa? Oh, Pastor! Kayo po pala. Pasok po kayo. Ay, Pastor. Pasensya na po. Medyo makalat po yung aming bahay. Pasok po. Kumusta ka na, sis? Tagal mo nang di nakadula sa church, ha? May problema po ba? Pastor, kailangan ko po yung panalangin niyo. Si Paulo po kasi, malaki na po yung pagbabago niya. Bakit, sis? Anong nangyari kay Paulo? Simula kasi nun pinagbabawalan niya na ako magsimba. Tsaka, lagi siyang umuwi ng lasing. Bumalik na siya sa mga barkada niya at sa mga bisyo niya. Hindi ko na po alam gagawin ko, Pastor. Akala ko pa naman nagbago na siya. Dahil naging aktibo na siya sa gawain. Kaya nga po, Pastor akala ko po talaga nagbago na siya. Sige, manalangin tayo. Panginoon, marami po salamat sa gabing ito, Panginoon, na nakasama namin si Sister Loisa at kayo po siyang patuloy na manguna, Panginoon, sa kanyang buhay at kung ano man po ang kalooban niyo sa kanyang buhay, Panginoon, ay siyang masusunod, Panginoon. At aming dalangin na pagpalain niyo po ang pagsasama ni Paulo at ni Sister Loisa, Panginoon. Kayo po siyang mag-ari sa kanilang buhay. Salamat po kami sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, Sister Loisa, bali, di na kami magtagal. Salamat po, Pastor. Salamat, Karen. Sige, walang Pakalakas ka nga. Salamat. Thank you. Mag-ingat po kayo, Pastor. Ingat. Paulo, nandito ka na pala. Gising ka na naman? May lalaki ka, ano? Ano ba? Nasaktan ako! Basta ako masusunod sa pamamahay na to. Wala kang pakialam kung magbababae ako, sasama ako sa mga tropa ko, magsusugal ako. Ako ang lalaki dito, ako ang masusunod, babae ka lang. Ano ba, Paulo? Masyado ka naman. Lumala ka naman masyado. Bahala ka dyan, pupunta na lang ako sa mga tropa mo, mas masaya pa ako. Paulo naman! Paulo! Panginoon, gabayan niyo po yung asawa ko. Paulo, parang ang laki naman ang problema natin lang. Ay, problema lang yan, mga ganyang bagay, di problema. Kaya nga. Siyempre, kaya kaya dito para Oo, mag-share, tama! Cheers! Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nagkita rin tayo ngayon. Ay, akalain mo nga naman. Natur, kamusta ka na? Akala mo ba nalimutan ko na yung ginawa mo sa akin noon? Ha? Ayun ba? Tagal na yun, hindi mo pa ba nakakalimutan? Kahit na gaano pang tagal yun, yung sakit at sugat na yun nandito pa rin sa akin. Ano ba yun? Napakadrama mo naman, Ador. Tara, inuman na lang tayo sa loob kung gusto mo. Wag! Wag! Sorry na! Wag! Patawarin mo ako! Papapatawad lang kita pag napatay na kita. Wag! Pakiusap, wag!
Tulong! Oh, tulong! Tulong! Oh, sakit! Dr. Rodriguez, please proceed to the emergency room. Excuse me po, nurse. Tatanong ko lang po kung meron po ba pasyente dito na ang pangalan po ay Paulo Abellano? Ano niya pong pasyente, ma'am? Ako pong asawa niya. Wait lang ha, i-check ko lang sa record. Okay po. Nasa ano po siya, ma'am? Room 707. Sige po. Okay. Paulo! Ano nangyari sa'yo, Paulo? Ano nangyari sa'yo? Paulo! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Panginoon ko, huwag niyo pong pabayaan ang asawa ko. Paulo, ano nangyari sa'yo? Panginoon ko, gabayan niyo po ang asawa ko. Pakiusap po. Check ko lang po yung pasyente. Dok, kamusta na po ang asawa ko? Tatapat din na kita, Mrs. sa kalagayan ng mister mo dahil sa pagkakabarya sa kanya ay lubos na napinsala ang kanyang puso. Dok, ano po bang pwede natin gawin? Ipinalulungkot ko, Mrs. Ayon sa pagsusuri namin, wala na kami magagawa. Dok, pakiusap po, gawan niyo ng paraan. Mabuhay po yung asawa ko. Oo, Mrs. Meron isang paraan. Ano po yun, Dok? Gawin po natin kahit ano pong paraan yan. Heart transplant. Oh, O heart transplant, yun yung isang proseso na pwede siyang maligtas. Pero sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng donor. sige po, Dok. Hanapan ko po ng paraan. Sige, Mrs. Paiwan ko na kayo. Sige po. Salamat. Panginoon, gabayan mo po ang asawa ko. Huwag mo po siyang ipahamak. Nawa bigyan mo pa siya ng pangalawang pagkakataon upang magbalik at maglingkod sa iyo. Mahal na mahal kita, Paulo. Mahal na mahal. Dok, may nahanap na po akong donor para po sa asawa ko. Magandang balita yan, Mrs. Nasaan na siya? Papuntahin mo na siya dito para mapirmahan na natin yung kailangan pirmahan na forms. Asan na po yung mga papers? Ako na po ang pipirma. Bakit? Ako po ang donor, Dok. Una po sila gawin ko po ito dahil mahal na mahal ko po ang asawa ko at gusto ko pong mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon na maglingkod ulit sa Panginoon. Pero, Dok, payagan niyo na po ako kasi mahal na mahal ko po siya. Gusto ko pong mabuhay po siya ulit. Sige. Kung yan talaga yung plano mo, sige, i-ready ko na yung mga pipirmahan mo at para magawa na natin yung operasyon sa lalong madaling panahon. Salamat po, Dok. Nurse, excuse me po. Ilan araw na po ba ako dito? May tanong ko na rin po kung sino yung mabuting tao na nag-donate sa akin. Yun po ba, sir? Sa ngayon po kasi mahigpit po ang bilin ng donor na hindi mo na namin ipaalam sa'yo. Pero sigurado po ako na ang taong iyon ay napakabuting tao po niya, sir. Ganun po ba? Yung misis ko po, di ko pa po nakikita siya simula yung nagising po ako. Kamusta na po ba siya?
Huwag po kayong mag-alala, sir. Malalaman nyo rin po yan pag makauwi na po kayo. Pero sa ngayon, magpagaling po kayo ng gusto para handa po kayong humarap sa kanya. Sige po, sir. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Sana makita ko na ang asawa ko. Excited na akong makita siya. Ang una kong gagawin, hihingi ako ng tawad sa kanya. Ipapakita ko sa kanya na mahal na mahal na mahal ko siya. At magiging mabuting asawa na ako sa kanya. Loisa, sana mampatawad mo ako. Pangako ko sa'yo, magbabago na ako. Mister, maaari na po kayong lumabas ngayon. Ganun po ba? Oo, tapos asikasuhin mo na lang yung mga papers na dapat mong pirmahan. At huwag mo nang alalahanin yung bill ng hospital dahil bayad na. Ganun po ba? Maraming salamat po. Sige po, anuin ko na po mga papeles. Okay, sige. Oh, ba't ang daming tao sa loob ng bahay ko? May ocean ba? Saan na pala ang asawa ko? Loisa? Loisa? Oh, Karen. Nandito ka pala. Kumusta? Paulo, mabuti nandito ka na. Oh, bakit? Saka ba't may nakaburol sa loob ng bahay ko? Pasok muna tayo. Bakit nandyan si Loisa? Ha? Ano nangyari? Loisa? Loisa? Mama, ano po ba nangyari? Mabuti nandito ka na. Kapal na mukha mo. Gusto talaga kita dahil sa nangyari sa anak ko. Pero dahil binalo ka niya, mahigpit niyang bilin. Ano, wag namin sabihin sa'yo hanggang sa gumaling ka. Kaya tingnan mo. Loisa! Patawarin mo ako. May sulat siyang iniwan para sa'yo. Ang sakit makita. Dear Paulo, sa oras na mabasa mo itong sulat ko, magaling ka na. Nagpasalamat ako sa Diyos na nakilala kita. Dahil kahit umiyak man ako, nasaktan, pero nangibabaw pa rin ang masasayang alaala na binuo nating dalawa. Alam ko na sa mga oras na ito, sinisisi mo ang sarili mo dahil sa nangyari. Pero gusto ko malaman mo na masaya ako sa desisyong ito, dahil alam ko na hindi mo sasayangin ang pagkakataong ito na maglingkod muli sa Panginoon. Paulo, mahal na mahal ka ng Diyos. Gaano man kalaki mga pagkakamali mo noon, handa ka pa rin niyang yakapin. Nag-aantay lang siya sa pagbalik mo. Kaya sana, huwag ka mag-alinlangan na magbalik loob sa Kanya. Tandaan mo, mas dakila ang pagmamahal niya sa iyo kaysa sa mga kasalanan na nagawa mo sa Kanya. Tandaan mo, Paulo, mahal na mahal kita. Iyan lang ang tanging hangad ko, ang maglingkod ka sa Diyos ng tapat at totoo. Nagmamahal, Loisa. Loisa, patawad. Pangako, di ko sasayangin ang pangalawang buhay na binigay mo sa akin. Sana magkita tayo ulit. Nangako ko sa'yo, di ko sasayangin ang pangalawang buhay na binigay mo sa akin. Ang tanga-tanga ko, ang bobo ko. Mahal na mahal kita. Noong pagising ko sa ospital, puno ako ng mga pangarap na maging masaya tayo. Gustong gusto ko itong makasama. Pero ngayon, wala ka na. Pangako, hindi ko sasayangin ang buhay na binigay mo sa akin. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na nagawa ko. Loisa.
sa akin kaagad. Siya pala yung donor ko. Ilan araw ako nagantay sa kanya sa ospital. Okay lang yan, Paulo. Kaya, huwag mong sayangin yung sakripisyo na binigay niya para sa'yo. Binigay niya yung buhay niya para maglingkod ka ulit sa Panginoon. Hindi masasayangin yung pangalawang buhay na binigay niya sa akin. Kahit wala na siya sa piling ko, akong gagawin ko lahat. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na binigay niya. Namahal ko siya. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang ang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang pagmamahal ni Loisa ang nagdulot sa kanya na ibuwis ang kanyang buhay para kay Paulo, tulad sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang napako sa krus, kinoronahan ng tinik, dinuraan, at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang mabigyan tayo ng kaligtasan. Tulad ng pagpapasya ni Paulo, nawa hindi natin sayangin ang pagkakataong ito. Kung ibinigay man ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, dapat din nating ibigay sa kanya ang ating katapatan at paglilingkod. Huwag na nating hintayin na ang panahon kung sakaling huli na ang lahat at wala na tayong magagawa para sa Diyos. Nawa, ang kwentong ito ay magbigay sa atin ng aral na sa bawat desisyon at gagawin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. To God be all the glory.